Creepy cosplayer sa Pilipinas. Will Bulalo versus Sinigang. Lonely Planet Rice Terraces. Will lalaki ng hipo. Will 10,481 pesos for a family of 5? Gusto nyo mga cancer, ako nga pala si Mocha Frappuccino, nag-iisa legit fake news site host ng Pilipinas. So ngayon, simulan na natin ang mga balitang ina, ang mga kamura-mura mga balita ngayon sa Pilipinas. Alam nyo gano'ng ka-cancer dito. So, simulan na natin. Unang balitang ina, balita. Cosplay Carnival noong March 23 to 24, nagkaroon ng Cosplay Carnival. What? Noong March 23 to 24, nagkaroon ng Cosplay Carnival sa SMX MOA. Alam nyo naman ginagawa sa cosplay, di ba? Yung mga, mga anime characters, cosplay, mga binibenta sa tungkol sa anime para mga Pilipinong weebs dyan mag-enjoy. Kaso, nagkaroon tayo ng problema nung merong isang hinalang lalaki. Na itatago ko lang yung pangalan ng babae nagsabi na hinaras ang isang cosplayer sa sinabing event. So, na-delete na ang mga post tungkol sa kanyang mukha. Di ko napapakita kasi sobrang kadiri ng mukha niya. Like, isipin nyo na lang yung mga goblins sa Goblin Slayer. Tapos yung babae doon na isa, si Miss Lucy. Ilalagay ko lang siya sa pangalang Lucy at di ko nakukumpletuhin para respeto na rin sa kanya. So dito, binoise out niya ang kanyang mga problema. Strange siya lumapit sa kanya. Siguro may mga fetish siya. At ito yung mga fetish na dapat sa'yo lang. Okay lang na magkaroon ka ng ganyan kung wala ka nasasaktan. Ganito, that's a borderline harassment. Na po kuya, kung nasan ka man ngayon at kung ano man nangyari dyan. At ito, tingnan mo si Mr. Allen na nagpicture sa Ozine Fest, di ba? Kabahan na kayo. Di ba? Malay mo yung hinaharas mo pala, mas malaki pa yung etit sa'yo. So, sa mga sa mga kupal dyan na hindi alam ang kanilang limitasyon, hindi mapigilan ng kanilang mga ochinchin ilabas sa kanilang mga pantalon, makukulong kayo sa ginagawa nyo. So, tinan mo ginawa mo kay Miss Lucy, nervous all the more in going to the next anime convention. So, sinira mo pa isa sa mga bagay na ine-enjoy ng isang cosplayer. Isipin mo kung nangyari to kay Alodia na nagsisimula pa lang siya. Paano ko di tinuloy yung pagka-cosplay niya? Makukuha ba niya yung kanyang nakuha nga posisyon ngayon? Nakuha niyang fame ngayon? Sayang hindi ko mapapakita kasi magagalit si Tito YouTube dahil personal info yan at hindi ko na alam at ano na nangyari after. Sana nabigyan siya ng karapat-dapat na parusa sa kanyang ginawa dahil nakakatroma sa isang babae, lalo na pag gano'n ang itsura mo. So, sunod na balita na gumawa ng isang kompetisyon ang Brown Tinapay page sa Pinas. Gumawa sila ng mga iba't ibang pagkain at ang paraan para makaboto ka, mag-heart ka or magwa-wow react ka. Depende yun. Tapos doon nila babasehin kung sino ang nanalo. So, ayun, nagkaroon ng matinding laban, sinigang, kare-kare, adobo. Yan, ginugutom ko sarili ko. Tinola, giniling, Shanghai, nilaga, Bicol Express, Betamax. Ulam yan sa isang nagbabudget. Okay. Ang pinakadulong naglaban ay sinigang versus bulalo. Comment yung boto nyo, sinigang o bulalo. Dali, bago ko sabihin ang nanalo. Dali, comment nyo. Ito ang pinakamatinding paglaban sa buong Pilipinas. At ang nanalo ay, drum roll nga po, sinigang. Asensya na, masyado talaga malakas ang banat ng sinigang. Kahit ako, ang boto ko dito ay sinigang. Ang bulalo masarap kung masarap, pero ang bulalo hindi siya masarap pag sa gabi. Ewan ko, mas ramdam ko ang sinigang. Lalo na pag maasim, pag yung lasa ng karne na lumalaban dun sa asim. Iba yung bagsak eh. Congratulations sa sinigang, di ba? Tignan mo kung paano winarak ng sinigang ang bulalo. Iba talaga pag inuuwian kesa sa dinadayo lang. Oh shit! Wasak! Ang bulalo pinupuntahan. Ang sinigang inuuwian. Damn! Alam ni King Badger yan. Oops, joke lang, papamilya Tiago. Hindi kami nangaaway. Luto yung labanan. Follow nyo tong page ito. Marami pa sila mga contest na ginagawa. At nag-enjoy ako na mga gumagawa ng ganito. Kaputaputahin ng Pilipinas sa mga pinaglalaban. Nakakatunaw ng puso at nakakadagdag ng lasa sa aking buhay. Tulad na balitang balita. Ang Lonely Planet page ay isang global travel guidebook para malaman ng mga tao magpoproseso sa isang bansa. Alam nila kung ano ang kanilang mga dapat malaman, mga kultura, mga tourist spots, mga pinupuntahan. At na-wow ang Lonely Planet nung sinabi nila na ang Banawe Rice Terraces ay ginawa ng mga incheck. Okay? 2,000 years ago. Ano ba? Porket sa Banawe marami mga kainan ng incheck.
kala nila galing sa China. Dinilit naman na nila yung post na to at dinepensahan naman nila na nagkaroon lang ng onting misunderstanding, hindi naman nila sinasadya. Syempre nag-init ang mga Pilipino dahil alam nyo naman mainit ang hidwaan ng mga Pinoy sa mga incheck. Respeto, dinilit naman nila kaso by that time nag-viral na. Yung mga indigenous din kasi mga Chinese na tribes na nagsettle sa Cordillera ng mga panahon na yan. So siguro nagkaroon ng mga onting connection fails, diba? So hanggang dito ba naman kinukuha ng China? Lahat na. Sunod na balita nila. Balita, starting April 8, pwede na kayo magbayad ng helicopter para makapunta sa mga lugar na gusto nyo, di ba? Bay 5,000, 7,000 para makapunta from Makati to BGC. Grabe, alam ba kung ilang putahe at ilang puta pwede mong bayaran dyan? Well, at least 3 minuto lang, di ba? At least buhay mo ang nadagdag sa'yo. Very good. Meron ba dyan helicopter na palabas ng Pilipinas? Kahit dahil ayoko na. Pagod na ako. Ay, naku. Well, sinasabi, ano lang naman to para binigyan lang ng option yung mga mayayaman. I'm sure 90% ng mga commuter mo ay hindi mayaman. So, very good sa nakaisip nito. Matalino ka. Dapat sa'yo din pinapapunta sa China. Yan ang gusto ko sa Pilipinas. Yung mga walang kakwenta-kwentang bagay, yun ang binibigyan ng panahon. And syempre, dahil ito ay katarantaduhan, mabilis to mag-viral sa Pilipinas. Sunod na balitang ina. Balitang-balita, nagkaroon ng friendship sa Mobile Legends ng kamakailan dahil sa sobrang bobo niya. Dahil nakita ko yung salitang cancer, sinali ko na siya dito, di ba? Alam mo, madali akong kilitiin ang aking puso. Hayop ka, iyak ka lang, bobo ka, iyak ka lang. Alam mo, mga laitang pambata, okay lang, alam nyo na, video call daw, bigyan kitang advice para mawala yung kabobohan mo. As hanggang nag-usap at nabuo ang kanilang pagkakaibigan, di ba? Sabi ko sa Mobile Legends, dahil kahit may cancer, may mga kaibigan ka dyan makukuha. Tandaan nyo, mainit na nga sa Pilipinas at ilang degrees na dito araw-araw, dami-dami na heat stroke. Wag nyo nang dagdagan ang init ng inyong ulo. Okay? So, sunod na balitang no April 1, mayroong umakyat sa Kamuning Summit at alam nyo naman, di ba, finiture na natin yung lugar na yan. Netizens, dahil sa disenyo nito na medyo matarik. No, medyo, tinan mo nga, na sobrang tirik, nakala mo papatayin ng mga matatanda. At yun, very good, diba? Meron pa silang gear at meron pa silang watawat ng Pilipinas. Mr. Albert Labrador at si Mario Aglipay, diba? Mga ano daw sila, yung mga reenactor ng Philippine Living History Society. Naisip nilang akyatin to, parang dagdag na rito sa history ng Pilipinas at na dumagdag sa mga 7 wonders of the world. Ang wonder mo dito ay kung makakapunta ka ba ng langit habang buhay ka pa. Yung ba ito, inakyat nila. Nakakatawa talaga pagdating sa kalokohan, ang bilis mga Pilipino. Ito, very wholesome, di ba? Wala silang tinatapakan at tamang kagaguhan lang. Diba, na-imagine ko na yung background music habang umakyat sila dyan Sunod na balitang Balitang-balita, merong nang hipo sa isang dalagita at siya ay pinoshasan agad at pinagbubog sa poste. Ay, alam ko, diba? Ito, nagagawa na isang kamay. Pinagano ko lang po yung kwent ng babae, nagsusumbong ko rin to. So kayo pagkakasaya pa niya parang, normal lang naman, hawakan naman, di natin hawakan. Hindi ko mo sinasadya yun, inaano lang po. Pero inaamin mong ginanon mo. Nagano ko lang po, konti. Sorry po. Importante, onti lang naman daw, di ba? Una sa anime cosplay convention. Kayo naman sa mga normies. Ano ba yan? Ang init-init na nga sa Pilipinas, dinadagdag mo pa ng init na inyong libido. Itang balita, mayroong new human species na nakita sa Calao Cave in Cagayan. News naman talaga to, hindi to conspiracy. Pag mga scientists na nagsabi, meron yung mga dinadaanang proseso para sabihin yan. Hindi yan yung, picture na natin. Inaaral muna yan bago nila sabihin sa publiko na okay, legit to. Okay? So, syempre, dahil cancer ang ating habol dito, babasahin natin ang comment section. O sinasabi nila dito na 50,000 years ago to na. Syempre, meron dyan mga panatiko sa kanilang relihiyon na hindi nagaano muna ng ebidensya bago magsalita. Diba? Emosyon ang inuuna. 2019 pa lang, 50,000 years ago. Oh my God. Sobrang liit ba ng tingin mo sa universe na hanggang ganun lang at ganun lang katagal, ganun lang katagal ang mundong ginagalawan mo at universe na kinakasakupan tayo. Total saktong-sakto dahil, di ba napicturan
yung black hole. Na-picturean for the first time in history yung isang black hole. At yung nag-circulate na photo na yun, maliit pa yun compared sa buong image ng isang black hole, yung mga nawasak na material na nakuha niya sa ibang planeta. Diba? Kumakain to. Pag kumakain to, sinisira niya, ginagrind niya. Parang washing machine, yung mga galaxies, yung mga planetas, yung mga debris na sinasuck up niya. Hindi alam kung ano nangyari doon sa event horizon. Wala pa nakakaalam. At mas gusto kong magtanong kaysa pilitin natin magkaroon ng sagot. Kasi doon naman magsisimula na magkaroon tayo ng kaalaman sa isang bagay. Diba? Eskwela, diba hindi pwedeng puro emosyon tayo dito. Kaya tayo nabubuntis Muta lang ang buong solar system natin compared sa black hole na yan. At kung hindi ka ma-humble sa katotohanan na yon, dapat simulan mo na. Medyo naging malungkot, pero mas gusto ko na ang katotohanan na malungkot kaysa sa isang kasinungalingan na puro saya, di ba? Mas nakaka-liberate sa isang tao na, okay, ina-accept ko na ganito, pero dahil dito, there is nowhere to go but up. There's nowhere to go but everywhere else. Sabi ni Victor, baka kakilala na Enrile yan. Ang mga immortal ng Pilipinas represent. So, sunod na balitang panghuli, family of 5 needs 10,481 a month. So, kinumpute ko siya. Dinivide ko for 30 days yung 10,000, which is 300 plus. Tapos, dinivide ko ulit sa 5 araw. Tapos, dinivide ko ulit sa 5 tao. Inaabot siya ng 23 pesos per meal per tao. 2012, technically pwede. Pero sinabi nila dito, pati non-food needs. So, pati kuryente, pati bahay, pati tubig na minsan naman wala. Ito yung mga budget na pwede kang mabuhay, pero gusto mo nang mamatay araw-araw. Hindi ito practical. Sana sinasabi rin ng Philippine Statistics Authority kung paano nila ginagawa yung kanilang computation, on what basis, at ano ang kanilang standard, ano yung kanilang baseline, ano yung kanilang default, paano nila to ginagawa, interview-based ba, data-based ba, para minamaliit nila yung Bakit sana yung mga Pilipino magtiis sa hirap at nabubuhay naman sila sa ganitong halaga, pwede na yan. Yan na lang yung sabihin natin para sa lahat. Mas nabibigyan natin ng hustisya yung mga taong, bakit sila hirap na hirap kung kumikita naman ganito yung mas nabibigyan sila hustisya kung tataasan natin to Kung may papakita natin na dahil ganito yung kanilang kinikita, makikita sa mukha nila na hirap na sila, na ayaw na nilang mabuhay. Pero dahil meron silang mga anak, nabibigyan sila ng hope at nabibigyan sila ng lakas para magtrabaho pa. Kahit hindi ito yung nararapat na healthy na matiwasay na buhay ng mga Pilipino. But hindi lang dapat buhay ka, dapat nag-enjoy ka rin mabuhay. It is different to live than just to survive. Okay, hindi tayo dito mga insekto na basta makapasok lang tayo diyan, kumain tayo, suksok sa babae o sa lalaki, buhay na yun. Hindi. Kaya nga minsan ang dami pang anak ng mga mahihirap, di ba? Kasi wala silang magawa. Ano gagawin ko dito? Wala akong computer, wala akong thesis, wala akong kailangan gawin. Suksukan na lang natin tong kasama ko dito. Naamoy kanal na, ayun, dumadami. At hindi ko sila masisisi. Alam mo kung araw-araw mo wala kang ginagawa, tapos utak mo kulang sa sustansya, kulang sa tamang pag-iisip, kulang sa mga basic needs, sa hierarchy of needs mo, talagang magkakaroon ka ng mga kabubuhang isip na hindi ko masisisi. Ang mas masisisi ko pa yung mga taong maraming kinakain, mga taong very healthy ang lifestyle, mga taong kompleto ang hierarchy of needs, Pero bobo pa rin yung mga pinagsasasabi. yun yung mas hindi ko ma-accept. Iba yung choice maging bobo sa wala ka na ibang choice kung hindi maging bobo, di ba? Di ba? Ang dami natin pinagsasabi ngayon. Kala mo naman, daming alam. Nakaka-refresh ng pag-usapan yung itong bagay medyo seryoso. So, maraming salamat sa mga kansas, sa mga nanonood ngayong Balitang Ina. O syempre, huwag yung kalimutan, ako uli, si Mocha Frappuccino, nag-iisa legit fake news site host ng Pilipinas. Syempre, huwag nyo kalimutan i-like, share nyo sa mga 10,481 budget nyo mga friends. Syempre, kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino out.